Good morning, everyone. Morning! Morning! Ito umaga, welcome sa ating pagsamba ngayong umaga nito, the first Sunday in Lent, unang linggo ng Quaresma. Para sa ating worship this morning, we will be using yung ating worship booklet without Holy Communion, so Rabbi Communion today. And for the songs that we're going to be singing, nandiyan po sa printed material na binigay ko sa inyo. Okay? Yung mga kasama natin online, natin working civil comments sa comment section para ma-recognize ko tayo naman. Okay, so we will begin our worship. We will be singing our opening song, which is One Way Jesus. Okay, nahanap ko siya mag-akin. Ready sila? Lahat ay tumayo. Return to page 1 ng ating worship booklet.
Tayo ay tumawag sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ating ipahayag ang ating kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadayanan natin sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos ng ito at ililisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ulitin natin ang pagpapahayag ng kasalanan. Ang Diyos ang ating masalangin ay tunay nga makabagin sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buklo na anak si Jesus upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya bilang tinawag na ni Kristo sa pamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyo lahat ng mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Awitin natin ang luwalhati or luwalhati. Luwalhati sa Diyos sa langit. Luwalhati sa Diyos sa langit, kapayapaan sa ingay kanyang asin. Luwalhati sa Diyos sa langit, kapayapaan sa ingay kanyang asin. Ikaw ay aming
Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming kalakasan. Kami ay patuloy na lang paglaban sa kasalanan at kasamaan. Nanalalanan hindi lamang sa aming likas na katauhan, kundi maging sa aming kapaligiran. Panatilihin mo kaming matapat sa iyong salita. At kung kami man ay nadarapa, ay patuloy mo kaming ibangon at panumbalikin. Sa pamagitan ng iyong anak si Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay, nagahari ng sama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, yan pagpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ang papakinggan ng pagbasa ng Pagkakas ng Diyos. Ang unang alalain para sa linggo ito, the first Sunday event, ay buhat sa aklat ng Genesis chapter 22 mula sa verse 1. Genesis chapter 22 mula sa verse 1. Ganito ang sinasabi, utos kay Abraham, ihandog si Isaac. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal kong anak na si Isaac at pagpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakit kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at hinandog ko siya sa amin. Kinabukasan, maagang umangon si Abraham at sumakay sa asno. Kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggato. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang damong kanilang matutulungan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magpapatuloy. Sasabak-damang kami sa damo roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggato. Dala naman niya ang apoy at padaling at pagkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang kordero ng ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya nagpatuloy sila sa pagdakal. Pagsapit nila sa dakong figuro ng Diyos, gumawa ng kambana si Abraham. Hinayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos magbusin. Nang sasaksakinan niya ang bata mula sa langit, ay tinawag siya ng anghel ni Yahweh at sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saklan. Naipakita mo na ang handakang sumunod sa Diyos. Sapagat hindi mo pinagay sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na yun, tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At pagpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nasalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, ako si Yahweh ang nanangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ng kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindali ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagat ikaw ay tumalimat sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beerseba. Ito ang salita ng Panginoon. Ang kalawang aralin ay buhat naman sa liham ni Santiago. Chapter 1, mula sa verse 12. Santiago, chapter 1, mula sa verse 12. At yung Santiago ay nasa kanyang diba James? Pagkatapos siyempre yun. Santiago chapter 1 mula sa verse 12. Ito ang sinasabi.
Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin din naman kapag siya'y dumaras sa pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sarili kita. Kapag ang kita ay tumubo at nabugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y magbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid. Bawat kaloob na mabuti ay ganap at buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo ay tumayo ilang pagpupay sa pagbasa ng mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo sa chapter 4 mula sa verse 1. Luwalhati ang sumayo, Panginoon. Ito ang sinasabi, ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang umutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ito ay dinasya ng diablo sa tuluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanya mga anghel na hingalan ka, at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y pinanalaw sa kanya ang lahat ng kahalingan ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. Sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka sa talas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita. Kapurihan ang sumayo, O Kristo. Tayo natin nakatayo at ating pahayag ang ating pananampalataya sa next page ng ating worship booklet. Sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, at kay Jesucristo kanyang bugtong na anak na ating Panginoon, na pinag-iig sa pamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing. Siya'y bumaba sa impyerno. Sa limang araw siya'y nagkawang sa mga patay, umakyat sa langit, at nagalundok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Buhat ko'y painito, pangumuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Kristyano na kapuluhan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbago ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maibaw po at ating awitin ang ating sermon hymn, Still. Depende sa ating printed material. Receiving Still.
you are King of earth of love. I will be still, know you are God. Just rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth of God. I will be still, know you are God. I will be still. Okay, Sunday School Kids, kasama nyo ngayon si Teacher Andrew at si Kathleen. Good morning. Magandang umaga. Morning. Good morning, everyone. Good morning, Pastor. Magandang umaga. Paano Tagalog ay sumagot? Isa pa. Magandang umaga. Magandang umaga. Okay, yan. Nawas mo yung lahat ng masagana kagandahang loob at kapayapaan na nasa Diyos natin naman sa pamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Amen. Familiar ba kayo dun sa
term na personal hero. Narinig niyo ba yun? Personal hero. Familiar kayo sa term na yun? Personal hero. Narinig niyo na yan? Ano yung personal hero? Hindi yung favorite na hero na sa anime or sa ano. Yung personal hero, yun ay isang tao na hindi lamang nyo tinitingala at ginagala, kundi isang tao na nandyan palagi para sa inyo sa lahat ng pagkakataon, most especially sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay ninyo, sa buhay natin. So, yan yung tinatawag natin na personal hero. Yan ang tawag ng mga tao. Doon sa isang tao ganon para sa atin. Our personal hero. I'm sure, meron tayong mga personal heroes. Diba? Meron tayong ganong tao na nag-fit doon sa description na yun. Palagi na dyan para sa atin, lahat ng oras, especially sa mga mahirap na sitwasyon. Bilang mga Kristyano, parte ng buhay natin na marami talaga tayong mga challenges na hinaharap. Okay? So, ang buhay natin bilang mga Kristyano is never easy. Kahit kailan, hindi sinabi ng Biblia na pag Kristyano na tayo, wala na tayong may encounter ng mga problema. No. Sabi pa nga ng Biblia, sabi ng Panginoon, in this world, you have trouble. Okay? Sa mundo ito, mayroon kayong mga kapighatian. Kasama ko sa mga challenges na hinaharap natin bilang mga Kristyano ay yung mga temptations, yung mga pagsubok na hinaharap natin bawat araw. And although meron tayong mga personal heroes, pero yung personal heroes natin, limitado ang magagawa para sa atin. Ano ibig sabihin? Yung mga personal heroes natin, pwede tayong damayan, pwede tayong comfort, pwede tayong encourage, pwede tayong bigyan ng payo, and all that. Pero meron silang hindi kaya gawin. Ano yun? Hindi nila kaya akuin na sila yung haharap doon sa mga gusto on our behalf. Hindi. Hindi nila kaya gawin yun eh. Kasi bawat isa tayo, bawat isa sa atin, meron talaga tayong kanya-kanya mga temptations, tukso na hinaharap. Hindi pwedeng akuin ng sino man yun para sa atin. Tayo talaga ang naharap doon para sa atin. At pangalawa, yung mga consequences ng mga whenever we are giving in to temptations, yung mga consequences no, hindi pwedeng akuin, no? Mga personal heroes natin, no? Kung sino man. Hindi pwedeng sabihin, sige, ako na lang ang sasalo. Kasi pag tayo ay, when we give in to temptations, ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nagkakasala tayo. Kasi ang tukso ay anything na ginagawa natin ng labag sa salita ng Diyos. Yun yung tukso, temptation. Iba yan sa pagsubok. Kasi yung pagsubok, yan yung mga pinapadala ng Diyos sa atin para patatagin yung faith natin. Yung tukso, ang purpose niya ay para magkasala tayo. Okay? Hindi ang Diyos ang nagpapadala sa atin ng tukso. Okay? Pinapayagan niya mangyari yan. Siyempre, nasa likod ng lahat ng tukso ay ang Diablo. Pinapayagan niya mangyari yan para rin maging matatag yung pananampalataya natin. At hindi galing sa Diyos ng mga tukso na yan. Okay? Pero sinasabi ko nga, walang sino mang tao, even our personal heroes, ang pwedeng sumalo ng tukso at ng mga consequences nun para sa atin. No one else. Tayo talaga yun. Tayo talaga haharap sa mga bagay na yun. Isipin natin siguro, ano yung problema? Well, malaki yung problema. Kasi unang-una, bilang mga Kristyano, alam natin kung ano ang tama at ang mali. Diba? Kasi nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Alam natin. Alam natin na responsibilidad natin na gumawa ng tama. Hindi lang alam, kundi responsibility natin na gawin ang tama at iwasan ang mali. At gusto naman talaga natin gawin ang tama at hindi ang mali. Yun ang gusto natin eh. Pero, the reality is that may mga pagkakataon sa buhay natin na talagang ayaw natin gawin, pero yun ang nagagawa natin. Diba? Yung hatak sa atin ang puso na gawin ang hindi tama, yun ang nagagawa natin. At bahagi talaga yan ng ating buhay bilang mga Kristyano.
It's one of the challenges that we are facing and we have to face for as long as nandito tayo sa mundong ito. Pangalawa, ito yung isa sa mas mabigat na problema. Pag nakakasanayan natin gawin yung hindi tama, na parang baliwala sa atin, di ba? Pag baliwala sa atin yung paggawa ng hindi tama, ito ay isang red flag. Ito ay isang danger sign. Anong sinasabi ito para sa atin? Lumilihis na tayo ng landas. Di ba? Kayo, ano bang pakiramdam ninyo pag nakakagawa tayo ng hindi tama? Di ba, yung feeling na naging guilty tayo kasi hindi tama yung nagawa natin. Hindi tayo nagpapakali. Hindi tayo masaya na nakakagawa tayo ng hindi tama. Yun ang pakiramdam natin bilang mga Kristiyan. Kasi alam nga natin na mali. Pero ito, tandaan ninyo, the moment, sa oras, na wala na kayong nararamdamang gano'n, na baliwala na sa inyo kahit makagawa kayo ng tama, wala na yung feeling of guilt, wala na yung pakiramdam na hindi ka mapakali. Parang, okay lang, parang gano'n lang. It's a danger sign. Kailangan, pagka gano'n na nararamdaman natin, kailangan mabahala tayo. We should be worried. Kasi ibig sabihin, lumilihis na tayo ng landas. Tandaan natin yan. At pangalawang problema, pag tayo ay tuluyan lang lumihis ng landas, ano ang bunga nun? Pag tayo ay tuluyan lang nagpadala sa lahat ng mga tuksong lumarating sa buhay natin araw-araw, at hindi na tayo nakakaramdam ng guilt, at tingin natin ay okay na lang yun, ano mangyayari sa atin pag tayo ay tuluyang lumihis ng landas? Dalawa lang naman yan. Yung landas ng kalikasan at landas ng ano yung isang landas? Landas ng ano yung blessing? Landas ng kamatayan o kapahapakan. So pag dito tayo sa tama pero lumilihis tayo, pagka naging komportable tayo, wala na tayong nararamdaman ng anything, guilt or whatnot, ibig sabihin, dito na tayo tumatahak sa landas ng kapahamakan at landas ng kamatayan. So sa madaling sabi, isang napakalaki at seryosong hamon para sa ating buhay bilang mga Kristiyano, yung pakikipaglaban sa mga tukso na hinaharap natin sa bawat araw. Di ba? Pero ang problema, hindi natin kayang pagtagumpayan ang lahat ng yan sa ating sariling kalakasan at sa ating sariling karunungan. Kailangan natin ng isang personal hero na tutulungan tayong harapin at pagtagumpayan ang lahat ng mga tukso nito. Tutulungan in the sense na siya yung aako ng pagharap sa mga tukso para sa atin. At siya yung maglilinis yung lahat ng mga consequences ng nagawa nating pagkakasala. Yun ang personal hero na kailangan natin laban sa mga tukso. Kasi yung pagkakasala, yung kasalanan, parang mancha yan sa damit. Nag-i-stick yan dyan hanggang hindi linisin. Sino ang makakagawa para sa atin? But fortunately, meron. At yan ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang ating personal hero laban sa tukso. Sa paanong paraan niya ginawa o sa paanong paraan na si Jesus ay ating personal hero laban sa mga tukso ng siya. Sa paanong paraan? Ipinaliwanag niya kanina doon sa Ebanghelyo na aking binasa. O sige nga, ano yung Ebanghelyo binasa ko kanina? Tungkol saan? Tungkol sa pagtukso kay Jesus. Sino ang tumukso kay Jesus? Sino? Sa labas. Okay. Gano'ng tagal siya tinukso ng Diablo? Gano'ng tagal? 40 days and 40 nights. Tuloy-tuloy yun. Mula umaga hanggang gabi. Mula pagmulat ng maganda hanggang pagtulog niya. Walang tigil yun. Tinutokso siya ng Diablo for 40 days and 40 nights. Yung nakatala sa Ebanghelyo, tatlo lang yun na pagtukso. Kasi yun yung tatlong pangunahin. Pero hindi lang tatlo yun, marami yun. Tatlo lang ang tinala sa Ebanghelyo. Ano yung unang tuksong ibinato ng Diablo kay Jesus? Ano yung una?
gawing tinapay ang bato. Okay, bakit? Bakit? Bakit na muna? Kurt. Ha? Bakit na muna? Gawin mo tinapay ang bato. Bakit na muna? Dahil ano? Dahil gusto niya. Hindi, ano? Okay, kasi for 40 days and 40 nights, nagpa-fasting si ating Panginoon Jesus. Hindi siya kumakain. Okay? So imagine nyo, 40 days and 40 nights. Kasi syempre, ano mo lang maramdaman niya? Magugutom siya. Pag gutom ang tao, ano ang apekto nun? Physically, ano? Ikaw, Cyrus, di ba? Pag gutom ka, anong apekto sa'yo? Physically. Ha? Nangihina ka, di ba? Wala kang energy. So, yun yung sitwasyon eh. Kaya nung nasa ganang punto ang ating Panginoon, ang unang ginawa ng chapter na naka-record dito sa Gospel ay tuksunin ng Panginoon. Ang sabi niya, di gawin yung tinapay yung bato. Okay, tanong, ano masama doon? Kung gawin yung tinapay yung bato para makakain siya, ano masama doon? Masama ba yun? Ano masama doon? Nagugutom siya eh. Gutom ka na. Susugutom ka na, kumain ka naman. O ito, may kapangyarihan ka naman eh. Gawin mo tinapay yung bato. Ano masama doon? Sige, isipin natin. Ano masama doon? Bakit kaya masama doon? Bakit masama yun? Masama ba kumain? Siyempre hindi. Masama ba pag nagugutom ka alisin mo yung gutom mo sa pagkain? Hindi. Bakit masama yun? Kung sabihin ng Diablo kay Jesus, gawin mo tinapay ang bato. Bakit? Sabi masama. Bakit? Masama. Hindi mo na kasi sinusubukan daw si Jesus. Ha? Sinusubukan daw si Jesus, Pastor. O yun, sinusubukan na siya. Bakit? Masama yan. Dahil? Saan masama? Ano kaya iiyak? Ano masama? Ano yung sagot ni Jesus sa Diablo? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Sino ang nagdala ni Jesus doon sa ilang para tuksunin ng Diablo? Sino nagdala sa kanya doon? Ang Espiritu Santo. Di ba? Dinala siya doon ng Espiritu Santo ayon sa kalooban ng Diyos Ama for the specific purpose na siya ay magayuno at ising lahat ng kalagayang kanyang hinaharap. Sa pamagitan ng pakikinig niya sa Diablo na gagawin niyang tinapay yung bato, ano yung sabihin niya? Hindi siya nagtitiwala sa Diyos Ama. Okay? Hindi siya nagtitiwala sa Diyos Ama na magbibigay sa kanya ng kalakasan at sumusuway siya doon sa purpose for which nilagay siya ng Espiritu Santo doon sa ilang. Kaya ang sabi niya, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutabi sa bibig niya. Kasi ang salita ng Diyos doon ay yung kalooban ng Ama na siya ay tumanas ng ganong kalagayan. Hindi maaari na susubayin niya yung kalooban ng Diyos. Kaya masama. Kaya yun ang tugon ng Panginoong Jesus. Example, okay, yun ang una. Pangalawa, ano yung pangalawang tukso hindi ito ng chapter ni Jesus? Diba, dinala siya sa tuksong ng templo ng banal na usod ng Jerusalem. Anong sabi sa kanya? Tumalon ka para kasi ano? Para lumipad. Lumipad ka tapos ililigtas siya ng anghel ng Panginoon. Alam mo kasi, templo, di ba? Templo yun maraming tao doon. So pag ginawa niya, tumalon siya, tapos ililigtas siya ng mga anghel, dramatic yun. Makikita ng lahat ng tao yun. Ano pa, paano galing naman. Di ba? Para ka nanonood ng movie.
So, sisikat siya doon, agad-agad. Diba? Agad siya sisikat doon. So, ang ginagamit ng diablo doon sa ating Panginoon ay ilagay sa kanyang kamay yung pagkakaroon niya ng kasikatan sa mga tao. Kasikatan, fame. Sa kahit anong paraan. Diba? Kayo ba, utusan kayong gawin yun? Siyempre yan gagawin yun, hindi ba? Pero kasi nga mali. Hindi yun ang paraan. Hindi sa ganung paraan na siya ay titigalain at pupurihin ng mga tao. Not in that way. So yun ay inagihan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ano sabi ni Jesus sa kanya? Huwag mong subukin ang Panginoon mo, Diyos. Pangatlo, ano yung pangatlong tukso na ginagawa ng diablo ng Jesus? Ano yung pangatlo? Nandun pa rin sila sa banal na lungsod. Pinakita sa kanya yung lahat ng kaharian ng mundo. At ano ang sinabi sa kanya? Ibibigay niya ang lahat ng yun kung sasambahin ni Jesus ang diablo. Bakit mali? Bakit mali? Dahil sino ba dapat sambahin? Dahil kay Jesus. Ang Diyos. Hindi ang diablo. Pangalawa, bilang anak ng Diyos, hindi ba sa kanya naman talaga lahat ng kaya sa mundo? O di, nagsisinungaling ang diablo, nagbibigay ko sa'yo lahat. Hindi naman sa kanya yun eh. Ang Diyos ang mayari. So, hindi niya pwedeng ibigay yung hindi naman sa kanya, di ba? So, nagsisinungaling ang diablo at the same time, gusto niyang i-trap ang Panginoon para matukso sa kayamanan ng sanlibutan. Sa lahat ng ito, paano napagtagumpayan ni Jesus ang mga panunokso ng diablo? Paano siya naging matatag? Hindi siya nagkasala. Kahit kaunti. Anong paraan? Anong tool? Anong kasangkapan ang pinanghawakan ni Jesus? Para hindi siya matukso ng diablo. Para hindi siya successfully na matukso ng diablo. Ano yung pinanghawakan niya? Diba? Sa bawat panunokso ng diablo, ginagamit ng diablo yung salita ng Diyos. Diba? Palagi naman sinasabi, nasusulat. Kaya hindi lahat ng nagsasabing nasusulat ay talagang totoo. Kasi yung diablo nga, ginawa na yan eh. Nasusulat. O, paano isinagot ng Panginoon yun? Sabi niya, nasusulat eh. Diba? So, alam niya ang salita ng Diyos, pinanindigan niya yun, at yun ang ginamit niya masangkapan para mapagtagumpayan ang lahat ng gusto ng diablo. Ngayon, sabi ko nga kanina, si Jesus ang ating personal hero dapat sa gusto. Sa parang paraan. Kasi nung harapin niya yung tukso ng diablo, ginawa niya yun para sa atin. Para sa atin yun eh. Hindi lamang para sa kanya, hindi para sa atin. Kasi tandaan natin, si Jesus ang ating tagapagligtas. Lahat ng ginagawa niya on our behalf. So nung harapin niya yung diablo, at pinagtagumpayan niya yung lahat ng tukso, He was doing it on our behalf. Tayo yun, na kanyang kinakatawan. Doon sa kanyang pakikipaglaban sa mga tukso ng diablo. At sino ang nagtagumpay? Ang diablo si Jesus. Very obviously, ang ating Panginoong Jesus. Ano ang ibig sabihin nun para sa ating mga mananampalatayang Kristyano? Ano ibig sabihin nun? Na tayo mga mananampalatayang Kristyano, wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Of course, palagi pa rin tayo tutusuhin sa Satanas. Sabi ng Biblia, si Satanas parang leon na nagtagalog na nag-roar. Yun, nag-roar. Ano ba Tagalog? Tao? Bagay? Ayaw? Okay, isipin nyo. Kaya sabihin sa akin, nag-roar. Pero, ang kaya na lang gawin ng diablo sa atin ay mag-roar. Kumbaga sa aso, ang kaya na gawin ng diablo sa atin, tumahon lang tumahon. Tahon lang ang tahon yan. Pero hindi na tayo kagaling yan kasi wala nang pangin yan. Wala na siyang kamandag sa atin kasi yung kamandag ng diablo ay inalista ng Panginoong Jesus sa paraan ng pagtagumpayan niya yung mga tukso ilinato sa kanya ng diablo. Hindi na niya pinagtagumpayan ng diablo sa ganung paraan, kundi yung consequences ng ating mga nagagawang kasalanan,
Inako din niya sa paraan na iaalay niya ang kanyang buhay doon sa krus. Binayaran niya yung lahat ng mga consequences ng ating pag-give in sa mga tukso, past, present, and future. Kaya, wala na tayo eh. Wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas. Wala na tayo sa ilalim ng sumpa ng Satanas. Lahat ng mga bagay na yan, wala nang epekto sa atin sapagkat binayaran na ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Anong pangkaraniwang mga tukso ang hinaharap mo sa araw-araw? Tukso ba para sa personal na kaligayahan? Personal na benefit? Anong uri ng tukso? Pero tayo lang nakakalam niya. Pero tandaan natin, sa lahat ng mga pagkakataon, tayo inutukso ng Diablo, alam natin saan tayo malapit. Kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Pray. Every time na meron tayong kinakaharap ng mga tukso, pray. Okay? Manalangin sa Panginoon. Hingin yung kanyang kalakasan at hindi yung kanyang kapatawaran. Kung sakali man tayo ay matukso na gawin yung pinapagawa sa atin ng Diablo. But the point is, para sa ating mga Kristyano, ang Diablo ay isang defeated enemy. Enemy, pero defeated. Okay. Ito yung nasabihin natin labanan na may nanalo na. Ang nanalo, ang Panginoong Jesus. At dahil nanalo ang Panginoong Jesus, tayo mga Kristyano ay nanalo at patuloy naman nanalo laban sa Diablo. We are never helpless. We are never hopeless. Sapagkat ang Panginoong Jesus natin ang nagbigay sa atin ng pag-asa at nagbigay sa atin ng kalakasan upang mula ngayon hanggang sa dulo ng buhay natin, we will remain faithful sa Kanya. At isang kasangkapan natin para manatiling tapat sa Kanya ay ang salita ng Diyos. Manatiling tapat sa salita ng Diyos. Yun ang ating tool para mapaglabanan ng lahat ng tukso ng Diablo. At pakilala, kasi minsan yung pagtukso ng Diablo, hindi naman obvious eh. Minsan nakatago eh, di ba? Minsan hindi mo malalaman na masama pala kasi nakatago. So ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na gift of discernment para makilala natin na, teka lang, hindi tama ito eh, nakatago pero hindi tama. So hindi ko gagawin. At ang Diyos ang tutulong sa akin sa lahat ng mga bagay. Okay? So, especially sa inyo, mga kabataan, marami talaga mga challenges, marami mga tukso, dumami ko. But always remember, take it to the Lord in prayer. Tangging maliit na kami parang siya nagpila sa ating mga puso ng isip sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo ay magpapatuloy at ating aulitin ang paghahandog o paghahandog. Tanda na ito. Sige ako ba? Linisin mo, Diyos, ang aking puso. At ako'y ibigay mo ng bagong dalangin. Walayang malayo sa iyong piling, sa tongsil ko'y huwag mong gawin. Ibalik sa akin ang galang ng kalikasan. Ako ay iyong kapayaman. Linisin mo, O Diyos, ang aking puso. At ako'y bigyan mo ng bago
bago tayo dumako sa ating panalangin pangkalahatan, meron pa yung nagsama sa prayers natin. Kahilingan o pasasalamat. Yung mag-birthday, ano ba yung petsa ngayon? Kaya, 18. So, may birthday ni Jam, and tomorrow birthday ni Audrey May. Okay, so, syempre yung sa Sunday at pabalik nyo. 18 and 19, so yung dalawang birthday si Jam sa si Audrey. And then sa Sunday, of course, meron tayong special celebration. Ano yung special celebration sa Sunday? Anniversary. Hindi, birthday ni Abby. Like, close to. Of course, siya ating 9th anniversary celebration. It'll be on Sunday. And at the same time, kasi tumapat yung birthday ni Abby ron. Hindi ko alam kung sino tumapat si Abby yung anniversary. Pero just to say, dalawa yung celebration Sunday, it'll be a special occasion para sa atin. Okay? 9th anniversary celebration is going to be special kasi ito yung ating first celebration after pandemic. Diba, hindi tayo nagkaroon ng celebration for the past few years because of pandemic. So, lahat ng mga invite ko yung mga parents ninyo para makibahagi sa ating celebration. Dahil bahagi din sila, although hindi sila nakakapunta regularly sa ating mga gatherings, pero bahagi din sila ng ating history. Dahil kung hindi nila kayo pinapayagan, hindi wala kayo dito. So they're also importante din sila doon sa ating mga ginagawa. So invite them. And of course, marami tayo pagpapasalamat sa ating 9th anniversary celebration on Sunday. Okay? Anything else na gusto mo sa prayers natin? May sakit na kailangan mong galingan? Yung mga nagpapatuloy na kanilang work immersion hanggang sa matapos. At yung mga hindi pa, yung mga magsisimula pa lang ang kanilang work immersion. Kailan ba sila magsisimula? Pag nagsimula sila. Kailan ba yun? We pray for that as well. Wala na akong gusto sa wala na akong mag-isip. May ba kayong nag-isipan na nagsasama sa prayer set? Wala na? Wala? Okay. So, kung wala na, akala ko yung nagsasama. Kung wala na, just remain seated para sa ating general prayer. And then after that, we will say together the Lord's Prayer sa ating worship book. Okay? Pagkakain ko po, tayo na namin. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, hindi po maraming salamat sa araw na ito. May pinagalaw po sa amin. Maraming salamat po sa isang buong linggong nagdaan na kami po ay pinaginagan sa lahat ng aming mga ginagawa sa mga nagtrabaho, sa mga pumapasok sa school, sa iba pa. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings. Salamat po nung nakaraang Friday na aming matagumpay na nagawa, yung Campus Night. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakibahagi. Hindi lamang yung mga couples na pumunta, kundi yung mga tumulong din para sa katuparan ang gawa nito. Maraming salamat din po Ama sa lahat ng mga kapatid namin na mag-iwan na kanilang kaarawan. Ngayong araw ay birthday ni Jam at tomorrow birthday ni Audrey. Kayo po patuloy na pumahinga sa dalawang ito, sa kanilang buong pamilya. Nawapagpalain po sila ng kanilang mga pangangailangan, ng maayos na sugat at ang lahat ng bagay. Kasama rin po sa aming panalangin, yung po aming nalalapit na celebration ng aming anniversary bilang isang kabulungan, which is going to be this coming Sunday. Maraming salamat po na meron kami pagkakataon na muling mag-celebrate at nawa maging makabuluhan ang aming pagdiriwang na ito at marami din makasama na ibang mga kapatid, mga magulang at iba pa sa pagdiriwang na ito. Kasama po sa aking panalangin ang lahat po ng mga kabataan sa ating church na sa kanila po mga ginagawa sa school, yung mga gumagawa ng kanilang work immersion, kaya po patuloy na pumatubay sa kanila at nawa ito natapos nila ng maayos at yung mga magsisimula pa lang ang kanilang work immersion. Kung kailan man yun, kaya po sumama sa kanila at sa lahat po ng mga iba pang mga mag-aalala sa kanilang mga kailangan.
Maraming salamat po, Ama. Patawarin mo kami sa lahat ng mga nagagawa ng kasalanan sa araw-araw at patuloy mo rin bigyan ng kalakasan para mapaglabanan lahat ng mga gusto ng diablo. Sa buong maghapon ito, kami po ang sumama sa lahat ng aming mga gagawin. Ito pa aming mga pinagpapasalamat, alang-alang sa mapait pagdusa, kamatayan, at yung pagkabuhay ni Jesus na yung bugtong na alam na aming Panginoon at pagligtas siya yung tulusan ng manalangin ng Ama namin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghahalin sa amin. Hindi nawa ang may kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, hindi nalong mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kahalagan at ang kapangyarihan at ang kalawatian magpakailanman. Amen. Before we continue, tawagin natin yung mga kids para sa kanilang lesson presentation. Thanks. Okay, so tawagin natin yung mga kids natin. Okay, so sinusama niyo ito, Bridget, Princess, Brianna, Sheila, Audrey May, sino pa? Samantha, Lawrence, at saka si Edmar. Okay, and of course, ating Sunday school teachers for today, si Teacher Andrew, at saka si Ate Kathleen. Sige. So, what is our lesson for today? Okay. One more time. Take two. One more. So, pagkaroon si Ate Kathleen sa kanila. Yung sagot. What is our lesson for today? God answers Abraham's prayer. Sino yung tatlong bumisita sa bahay ni Sarah at Abraham? Si dalawang anghel tsaka si Yahweh. So, di ba gustong ganawin ni Yahweh yung Sodom at saka Gomorrah? Anong klaseng mga tao ba yung naninirahan doon? Mas naman tsaka naniniwala sa Diyos. So, nung nalaman ni Abraham doon, meron siyang gustong iligtas na nakatira doon. Sino yun? Ilagaan tayo kami dyan. Tinupad ba ni God yung wish ni Abraham? Opo. Sino yung dalawang pinadala ni Yahweh upang maligtas sila Lot sa kanyang anak? Dalawang anghel. So, di ba, nung ginawin na ni Yahweh yung lungsod na yun, di ba, nagbigay ng, ano ba yun? Nagbigay si Yahweh na isang, like, warning. Bola. Nagbigay siya ng warning na dapat nilang sundin. Anong mangyayari sa kanila kapag hindi nila yung sinunod? Merong isa sa kanila na hindi yun sinunod. So, sino yun? Kasama ni Lot. Ano daw? Kasama si Lot. Kasama si Eros? May verse. 1, 2, 3, go. Have each other kayo ay may bagabag. Kalagay at tuwagin. Kayo ay aking sinigtas sa inyong Awit chapter 50 verse 15. Edmar.
Okay. Okay mo. Very good. Pakit nga. Okay, so tayo lahat ay tumayo. So, stand. Papatuloy tayo doon sa pagkati at sa pagtanggap ng pagpapala. Panginoon ay sumayo. Kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamat tayo sa Diyos. Sagutin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwala ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at makapag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Tayo po, we will sing our closing hymn. Here I am to worship. So, meron tayong copy. Dito sa ating mag-practice yung closing hymn natin. Wala. Ayun yung pantata sa puso. Eh, paano pag di mo? Yung lyrics. Nasa puso. Antipastor na. Here I am to worship. So, nasa puso pero may O, context. diba? Nasa puso. Ano ba naman wala dyan? Pero yung mga copy sa puso naman natin yan eh. Yan o. Gawak.
Okay, good morning everyone. Morning! Morning! Sa ating pagsambang namin po, the first Sunday in Lent. Welcome to sa mga kasama natin online. Meron Meron po. Si Ate Gemma. Gemma, Si Nanay Sonia po. Nanay Sonia, Eh, and si Ate Josie, of course, as always, palagi na dyan. Maraming salamat po. Ano ba ba? lagi Maraming salamat po sa lahat ng mga kasama natin online sa inyong pagbibahagi. And of course, yung mga nandito ngayon, maraming salamat. Once again, on Sunday, it's going to be a very special day for us, the 9th anniversary celebration ng ating kapulungan. So, meron kami handa sa Sunday, bukod sa pagkain. Surprise! So please come, please invite lahat ng mga parents, loved ones, and hopefully yung mga kasama natin makapunta para makabahagi sa ating celebration. Lahat since we started 2015. Okay? Siyempre, yung nasa inyo dito, since 2015, nandito pa rin, of course, alam niyo na ako sino kayo, Laika, Roxanne, and yung iba na-start in 2016, 2017, 2018. So lahat kayo, will be able to recognize you this coming Sunday. Okay? And of course, ngayon, birthday ni Jam. Tomorrow, birthday ni Audrey Ning at lahat sila. Happy birthday to you. Ready? Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday kay Jam. Happy birthday kay Audrey B. Okay? Announcement. Well, tuloy-tuloy pa rin ang ating graduation class. And then, that's it. We will see you next Sunday. Please come. Lahat po naman nandyan online. Lahat po kayo invited sa ating celebration. Goodbye everyone. See you next Sunday. God bless you.